LA Clippers na puwersa ang serye patungong Game 7 laban sa Nuggets. At Golden State Warriors versus Houston Rockets Game 6 preview and injury report. Ang NBA playoffs ay malapit nang magkaroon ng unang Game 7 sa tulong ng serye sa pagitan ng Denver Nuggets at Los Angeles Clippers na tila nagbabago ng itsura sa bawat laro. Pagkatapos ng isang malupit na pagkatalo sa Game 5, bumawi ang Clippers sa pamamagitan ng isang kumpletong effort nitong araw sa Intuit Dome upang pilitin ang isang do-or-die Game 7 ngayong linggo sa Denver. Ang premyo para sa mananalo, isang laban kontra sa number 1 seeded na Oklahoma City Thunder. Ang pangunahing formula ng Clippers para sa tagumpay ay ang karaniwan nilang Plan A, ngunit may kaunting dagdag mula kay Nicolas Batum. Sina Kawhi Leonard at James Harden ang nanguna sa opensa at naging epektibo. Si Norman Powell ay sumiklab sa mga sandaling kailangan nila ng ibang option at si Ivica Zubac ang nagkontrol sa paint sa parehong dulo ng court. Partikular na si Powell ang nagpanatili sa lead ng Clippers nang magbanta ang Denver ng comeback matapos bumaba sa 15 puntos sa kalagitnaan ng ika-4 na quarter kasabay ng ilang kapuna-punang pagkakamali mula sa dating kaibigan na si Russell Westbrook. Nagtapos si Powell ng may 24 na puntos mula sa siyam sa 14 na shooting habang si Leonard ay may 27 puntos, 10 rebounds at 5 assists at si Harden ay may 28 puntos at 8 assists. Ang epekto ni Zubac ay mas ramdam sa mga numero ni Nikola Jokic. Ang 3-time MVP ay nalimitahan sa 5 puntos, 2 rebounds at 4 na assists sa second half. Nang si Jokic ay nasa loob ng court, isa lang ang lead ng Nuggets sa Clippers at bihirang manalo ang Denver ngayong season kapag si Nikola ay nasa bench. Pinakaramdam ito sa ikatlong quarter kung kailan isang run ng Clippers ang nagbigay sa kanila ng double-digit lead. Bumaba man ng 5 ang lead sa huli, hindi ito naging sapat para maiwasan ang Game 7. Pumasok si Harden sa seryeng ito dala ang reputasyon ng pagiging underperformer sa playoffs kahit pa may napakataas na efficiency sa regular season. Hindi nakatulong ang Game 5 sa imaheng ito. Sa harap ng mga chant ng Harden sucks sa Ball Arena, nagtala lang siya ng 11 punto mula sa 3 sa siyam na shooting, 8 rebounds, 5 assists at 4 turnovers. Ngunit ibang usapan ng Game 6. Mas agresibo si Harden sa buong laro, kabilang na ang isang 3-pointer na halos nagtakda ng panalo para sa Clippers. Ang susunod ay Game 7, isang yugto kung saan lalong dokumentado ang mga paghihirap ni Harden. Bagamat first round pa lamang ito, may pagkakataon si Harden na burahin ang ilang masamang alaala. Hindi naging consistent ang lahat para sa Clippers sa seryeng ito, ngunit ang isang palaging maaasahan ay si Nick Batum. Ang veteranong 3-point specialist ay pumasok nitong araw na may solidong efficiency sa serye. Kahit pa 4 na puntos kada laro lang ang kanyang average ngayong season, pinakamababa sa kanyang career. Ang kanyang depensa at presensya sa perimeter ay naging malaking bagay laban sa Denver. Kaya hindi nakagugulat na naglaro si Batum ng 34 na minuto, pinakamahaba niya sa serye, kung saan nilampaso ng Clippers ang Nuggets ng 11 punto habang siya ay nasa court. Hindi man siya nagsimula sa laro, siya ang nagsimula sa second half, una sa seryeng ito. Posibleng mas lalo siyang pagkatiwalaan ng Los Angeles sa Game 7, marahil ay ipalit kay Chris Dunn sa starting lineup, bagay na kailangang paghandaan ng Denver. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa huling balita, mag-host ang Warriors para sa Game 6 kontra sa Rockets bukas. Pwedeng pahabain ng Rockets ang serye or pwedeng tapusin na ito ng Warriors. Ang Rockets ang isa sa mga pinakamalaking sorpresa ngayong NBA season pero ngayon ay nasa bingit ng pagkakatanggal laban sa Golden State sa do-or-die game. Nagmula sila sa isang malaking panalo sa Game 5. Mayroon silang malakas na tambalan ni Alperen Sengun at Jalen Green pero kailangan din ng malalaking laro mula kina Fred VanVleet at Amen Thompson kung gusto nilang manatiling buhay sa serye at dalhin ito sa Game 7. Ang Warriors ay hawak na sa leeg ang Rockets sa seryeng ito. Kailangan lang nila ng panalo sa home court para makapagpahinga at umabante. Si Steph Curry pa rin ang nagpapatakbo ng opensa ng Warriors pero si Jimmy Butler ang X-Factor. Kailangan pareho silang mag-perform kung nais nilang umabante. Mayroon silang karanasan.
at malaking bagay ito laban sa mas batang team ng Rockets. Ang opensa ng Rockets ay may talento at lalim pero naging inconsistent sa playoffs. Ika-10 sila sa scoring na may 105 puntos kada laro, ika-7 sa field goal percentage at ika-7 sa 3-point shooting. 5 players ang may average na double digits na nagpapakita ng balanse sa opensa. Si Sengun ang pinakamahusay na scorer ngayong postseason na may 21 punto kada laro. Si VanVleet ang pangalawa na may 17 puntos at si Dillon Brooks ay may 15 puntos. Sina Jalen Green at Amen Thompson ay sumusunod at naging solid pero hindi pa ganun kalaki ang impact. Umiikot ang opensa sa trio ni Sengun, Green at VanVleet. Si Green ang kailangang maging game changer sa backcourt dahil siya ang may pinakamalaking potensyal. Kailangan siya ng Rockets para mapahaba pa ang serye. Ang depensa ng Rockets ay isa sa pinakamahusay ngayong season at nananatiling matatag sa postseason. Si Sengun ang leader sa frontcourt ng Houston na gumagawa ng malaking kontribusyon sa parehong opensa at depensa. Siya rin ang pangunahing rebounder ng team. Ang depensa ng Rockets ay puno ng playmakers at isa sa mga pinakamahusay sa NBA. Malakas sila sa on-ball defense at may physicality na mahalaga para mapahaba pa ang kanilang serye. Samantala, ang opensa ng Warriors ay naging inconsistent buong taon at pareho rin sa postseason. Ika-12 sila sa scoring, ika-14 sa field goal percentage at ika-9 sa 3-point percentage. 5 players ng Warriors ang nagtutulungan sa opensa, ngunit si Curry at Butler ang pangunahing scorer. Bagamat gumanda ang opensa simula nang dumating si Butler, kailangan pa rin ng mas malawak na ambag mula sa buong team at ayusin ang ilang problema upang maisara ang serye bukas. Ang depensa ng Warriors ay nanatiling matatag buong season at naging susi sa kanilang tagumpay noong Game 2. Bagamat may kakulangan sa sukat, solid ang kanilang frontcourt at may lalim sa bawat posisyon. Sina Kevin Looney, Draymond Green at Jimmy Butler ay nagpakita ng kahusayan sa rebounding kung saan naging mahalaga ang kanilang kontribusyon sa pagpigil sa opensa ng kalaban. Si Draymond na nangunguna sa rebounding ay naging pangunahing bahagi ng kanilang depensiba. Kasama pa si Braxton Key na tumulong sa blocking at may 4 na players na nagbigay ng malaking tulong sa steals. Ang kanilang collective defensive effort ay patuloy na nagbigay ng lakas sa kanilang team. Napaka-consistent ng depensang ito at kailangang ito pa rin ang pinakamalakas na unit kung nais ng Warriors na manalo at umabante. Ang laban na ito ay babagsak sa tiwala, karanasan at kung sino ang may home court. Malaki ang panalo ng Rockets sa Game 5 pero ibang usapan ng manalo sa San Francisco. Panalo ang Warriors at matatapos nila ang serye upang umabante sa postseason. Aabante kaya ang Warriors bukas o mafu-force pa ng batang Rockets ang serye patungong Game 7? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?